15 pamilyang inilikas na dito ang naitala bunsod ng bagyong Feria at pagtaas ng tubig sa dagat. Dahil dito, kaninang hapon, nagsagawa ng emergency meeting ang City Disaster Coordinating Council sa City Plaza, kung saan pinagpulungan dito na may 5 barangay dito sa lungsod ang naapektuhan na ng sabing bagyo na kinabibilangan ng barangay Navotas, Bulusan, Masipit, Suki at Lazareto, kung saan ilang kabahayan ang nasira. Dahil umabot ng 2.1 meters ang taas ng tubig na siyang pinangambahan ng mga naninirahan sa tabing dagat. Ayon kay PSD Chief Nelson Abuboto, naka-alerto umano sila sa pagdaan ng bagyong Feria at ilan na umano ang kanilang tauhan na rumusponde sa mga nasabing barangay. Patuloy naman ang kanilang pag-iikot at nakahanda rin nila ang kanilang mga kagamitan sa pagresponde. Meron tayo ngayon at kasalukuyan yung mga tao natin nasa barangay Lazareto. Meron ng ilang bahay na nagiba doon at meron ding mga tao na nasagatan sa barangay Lazareto at barangay Suki. Yung ibang tao natin ay pupunta na sa iba't ibang barangay. At barangay Navotas ay may report na rin sa amin. Meron na rin mga bahay, may report na rin na bahay, barangay Bulusan na nabagsakan ng puno. Sa pagbisita ng Newsline team sa barangay Lazareto, kasabay ng paghagupit ng hangin ang malakas na alon ng dagat. 15 pamilya dito ang nirespondihan ng Public Safety Rescue Team at ng Provincial Disaster Response Team na kanilang pansamantalang dinala sa barangay hall ng nabanggit na barangay. Ayon sa PSD, kung sakaling lumaki pa ang bilang ng mga evacuees, lilipat ang mga ito sa Lazareto Elementary School bilang kanilang evacuation center. 3 kabahayan rin ang nasira sa lugar sa ninang pagtaas ng tubig sa dagat, bunsod ng pagsabay ng malakas at walang tigil na ulan at high tide. Halos kalahati ng mga bahay na nawasak ang pinasok ng tubig at ng buhangin mula sa dagat. Ayon sa may-ari ng bahay na si Mang Baltasar Alpante, sa 15 taong paninirahan nila sa lugar, ngayon pa lamang umano nangyari ito sa kanila. Dati kami dito igual, na tumagalo kami dito ng may 20 taon, lumipat kami dito. May 5 taon kami taon. May 15 taon kami dun bago nasukaya. Yung mga nagdaang bagyo ho, yung pambahay nyo ay nasira ng ganyan? Ngayon lang, So paano ho, anong plano ho nyo ngayon? magagawa na lang uli. Ganun pa man, bagamat nasira at nadagana ng ilang kasangkapan, ay malaki pa rin umano ang kanilang pasasalamat dahil may araw pa ito nang mangyari at wala ni isang nasaktan sa kanila. Samantala, bunsod pa rin ang bagyong Feria. Pansamantalang kanselado simula pa kahapon ng hapon ang biyahe sa pantalan ng Calapan matapos na maideklara na nasa Typhoon Signal No. 2 ang probinsya ng Silangang Mindoro. Ayon kay Coast Guard Station Commander Lieutenant Alger Ricafrente, simula aniya nang maitaas kahapon ng tanghali ang Signal Storm No. 1 at Signal No. 2 ng hapon. Naka-heightened alert na umano sila at agad na niyang ipinarikol at itinalaga sa lalawigan ang mga kawani ng Coast Guard upang mag-ikot at mag-monitor sa mga pantalan at masiguro na ring walang bangka o barkong magtatangkang magbiyahe sa ganitong panahon. Kung pa tayo naka-heightened alert, in fact, minomonitor nila yung mga area nila na wala talagang makakalis, lalo-lalo na sa Puerto Galera. So nag-iikot yung mga tao natin doon na just to make sure na walang aalis na bangka. Sa ngayon, sa latest report namin galing sa mga detachment, wala naman tayong mga incident na nakitang tumakas ng mga bangka. And then wala din tayong mga sakuna sa dagat na nare-report. Yun lang isa, doon sa Batangas naman, pero galing ito ng Occidental Mindoro, nasiraan bandang Calatagan, Batangas. So na-rescue naman, dinala na sa safer place para mag-take shelter. Sa pagtatala ng Coast Guard Calapan, mahigit sa 400 pasahero at 50 biyahero o rolling cargoes ang na-stranded sa Calapan Pier at mahigit sa 600 pasahero naman at 60 rolling cargoes ang naitala sa pantalan ng Rojas. Samantala, inaasahan naman ng Coast Guard na bukas ng umaga ay gaganda na ang panahon at babalik na sa normal ang biyahe ng mga barko sa pantalan ng Calapan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Hello mga suki! Ako si Super VPR, your friendly superhero.
Halika na at sasamahan kita sa lugar kung saan mas sarap at masayang mag-shopping ng appliances at furniture. Sa VPR Marketing lang, ang DTI accredited consumer-friendly store dito sa Oriental Mindoro. Extra super special kayo sa VPR Marketing. Kaya, doble-doble din ang surprises na handog ni Super VPR sa inyo. Mas mababang presyo, mas mabilis na serbisyo, at credit card payments. Talagang extra super strength ang VPR Marketing sa pagbibigay ng convenience sa inyo. Yan ang VPR Marketing para sa inyo. VPR Marketing with branches at Calapan, Puerto Galera, Victoria, Pinamalayan, Bungabong, Rojas. See ya! More and more people are discovering the power of Intra. Unique ang Intra kasi may 23 food supplements in one bottle. With improved resistance, hindi ako madali magkasakit. Intra is a powerful blend of 23 botanical extracts that help balance and strengthen your 8 body systems, giving you the power to live healthy. Effective ang Intra, kaya naisip ko, bakit di ko gawing negosyo? Yung dating tricycle driver, hindi lang Intra user, business owner pa. Use Intra and discover the power within. Sa ating ulat panahon, patuloy ang paglakas ng bagyong Feria kung saan pumasok ito sa vicinity ng lungsod ng Calapan kanina, ganap na ika-4 ng hapon. Ang nasabing bagyo ay may taglayng na lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pabugso-bugsong umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito patungong Hilagang Kanluran sa bilis sa 17 kilometro bawat oras. Bukas ng tanghali, tinatayang nasa 130 kilometro kanluran ng Dagupan City, si Bagyong Feria, at 310 kilometro kanluran ng Basco, Batanes naman sa Biyernes ng umaga. Inaasahan na lalabas sa bansa ang naturang bagyo sa araw ng Sabado. Ang Silangang Mindoro ay patuloy pa ring makakaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Katamtaman hanggang sa malakas ang hangin mula sa Timog Kanluran at Timog Silangan ang iira sa Hilaga at Gitnang Luzon at ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparting sa aming programa, tumawag lang po sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. At yan po naging kalipunan ng aming mga balita para sa araw na ito. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ito po si Irish Valyada, magandang gabi.